This is mercy unreserved through your sacrifice so great. I have peace that's undeserved, for the battle has been won, and I fear no shame or loss. Now the sting of death is gone. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for you. You're my comfort when I feel forsaken, my refuge and my sure foundation. My soul will wait, my soul will wait for you. We wait. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Perfect Savior, strong deep. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang mapagpalang umaga po. Kamusta po ang bawat isa sa atin ngayong madaling araw? Ayan, alam ko po na sa mga linggong dumaraan, sa bawat araw na dumadaan, meron tayong kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Ang bawat isa sa atin ay dumaranas ng iba't ibang mga sitwasyon sa buhay na minsan ito yung nagiging focus ng atensyon natin. Alam ko rin po na katulad yan, malapit na ang Christmas. Marami sa atin ang nag-iisip, malapit na, Pasko na. Ano na ang aming ihahanda? So nagiging burden sa atin yung mga bagay, material na bagay na ipe-prepare natin this coming Christmas. Pero hayaan niyo pong i-share ko yung verse. Na nakasulat po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi po dito, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Dito pa lang po mga kapatid, kung titingnan natin yung mga name na ibinigay doon sa child na sinasabi dito, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kung panghahawakan po natin to, talagang sasabihin natin, ito ay naganap na. Ito ay nasa Old Testament, pero sa kasalukuyan, sasabihin natin, naganap na to, nasa atin na yung child. Ibinigay na sa atin yung child na ito. Na kung saan wala na tayong dapat maging doubt, wala na tayong maging agam-agam. Kasi kailangan nating ibigay yung focus natin dun sa child na ibinigay sa atin. At sino ito? Ito ay si Jesus. Mas gugulin po natin ang ating buhay, ang ating atensyon, lalo na ngayong season ng Kapaskuhan, to remember na tayo ay blessed kasi ibinigay sa atin ang child na ito. Ibinigay sa atin si Jesus. Let's meditate on this song po, mga kapatid, as we come and worship the one who was born for us, Jesus Christ, for us unfaithful, for us sinners. Let's meditate on this song as we thank Him and worship Him this morning.
Ang lahat po, inaanyahan nating tumayo. Patuloy po tayong lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, narito kami ngayong umaga, Panginoon, upang sama-sama naming ibigay sa iyo ang mataas na kapurihan. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kailanmay tapat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo sa amin si Jesus, Lord. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nais naming patuloy na lumapit sa iyo at humingi ng kapatawaran. Patuloy mo, Lord, iset ang aming mga puso, ang aming mga isip, Lord, para hindi maagaw ng iba ang atensyon namin sa iyo. Nais namin, Lord, na Ikaw lamang sa oras na ito ang aming itaas, ang aming papurihan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga tao na gagamitin mo ngayon sa programang ito. Lord, i-bless mo sila ng wisdom, i-bless mo sila ng talent, Lord, na gagamitin mo para, Panginoon, mas maibigay sa amin ang nais mong mensahe para sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang buong programa. Hawakan mo ito, Panginoon, at nawa, ilayo mo, Lord, sa anumang distraction, sa anumang technical problem, Lord, ang aming pananambahan, Panginoon. Nais namin na ang buong flow ng programang ito ay ma-dedicate namin sa iyo. Lord, alam ko po na sa umagang ito, meron pa kaming mga kapatid, Lord, na papunta pa lamang sa iyong simbahan. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan mo sila at protektahan sa pagpunta nila, Lord, dito sa iyong bahay-sambahan. At ang aming hiling, patuloy naming maitaas ang iyong pangalan. At nais namin, Panginoon, na sa umagang ito, Ikaw lamang ang malwalhati, Ikaw lamang ang maitaas, at Ikaw lamang, Panginoon, na nagbigay sa amin ng pagmamahal, ay mabigyan din namin ng kaluguran at pagmamahal sa umagang ito. Ito lamang, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari po ba natin palakpakan natin, Panginoon? Magandang umaga po, mga kapatid. To God be the glory po. Nandito po tayong lahat. Despite po ng malamig na umaga. And this is gonna be the last Sunday before Christmas. So this morning, sama-sama po pa natin celebrate kapanganakan ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagpaparito. Sama-sama po natin ating awitan, sambahin, dakilayan ating Panginoon. Angels from the realms of glory, bring your flight over the earth. You send creation story, now proclaim Messiah's birth. Come and worship, worship Christ the newborn King. Shepherds in the field of light, watch over your flocks by night. God with man is now residing under the shadow
worship Christ the newborn. God is with us, even now His love is here. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. God is with us, God is with us, even now His love is here. His love is here. Emmanuel, Emmanuel, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Emmanuel, Emmanuel, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Emmanuel, Emmanuel, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Emmanuel, Emmanuel, you have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Oh, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Emmanuel, 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 Emmanuel. Pari po natin palakpakan natin, Panginoon. Emmanuel, God with us. Patuloy po nating purihin ng Panginoon. In this moment, salamatan po natin our Emmanuel, the God who is with us, the God who has everything in heaven, but He laid aside His glory. He came here on earth. He became man. At sabi po dito sa binabasa ko, it meant love to the uttermost for unlovely human beings, that they, through His poverty, might become rich. The Christmas message is that there is hope for a ruined humanity. Hope of pardon, hope of peace with God, hope of glory. Because at the Father's will, Jesus Christ became poor and was born in a stable so that 30 years later, He might hang on a cross. And mga kapatid, it is the most wonderful message that the world has ever heard or will hear. At napakaganda po ng mensahe na ito. Na ang Panginoon po na He is rich there. He has everything. He became poor so that we who are poor might become rich in His grace. At dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, ano pong grasya at pag-ibig ito, mga kapatid. And this morning, nawa po ay mamangha tayo sa napakalaking grasya ng Panginoon, sa kagandahan ng Panginoong Jesucristo, sa kalooban ng Ama, na pinadala niya ang bugtong na anak dito sa lupa for the ransom of us, sinners. And let's worship Him this morning. Let's adore Him this morning. For He is worthy. He is so beautiful, so lovely. Purihin po natin ang Panginoon. Let's sing. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom?
beyond description. Majesty enthroned above. I stand and I stand in awe of you. Yes, Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Yet God crushed you for my sin. In agony and deep affliction, God oath that I might enter in. Who can grasp, Lord? Who can grasp such tender compassion? Who can fathom this mercy so free? You are beautiful, Lord. You are beautiful beyond description. Lamb of God who died for me. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due.
you. We thank you, Lord, for what you've done on the cross. We thank you, Lord, that you have been with us, Lord. You have walked in the waters with us. You walk in the fire with us, Lord. Salamat po. That you are with us, Lord. You are Emmanuel. At di mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat that you are the Lamb who was slain for us. Salamat, Panginoon, for the cross and what you've done, Lord, so that we sinners ay nalapit sa iyo, Panginoon. And we thank you for that. We are in awe of what you've done. We are grateful of what you've done, Lord. And we worship you this morning of who you are, of your beauty, Lord, of your majesty. We worship you, Lord. We worship you, our Messiah. We just stand in who you are, Lord. We stand in awe of who you are. Kaming mga anak mo ay namamangha. And we sing, and I stand in awe of you. We stand in awe, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you.
tayo sa ating pagkakatayo at patuloy nating purihin ang Panginoon at sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Panginoon, tulad ng aming mga inawit, Lord, na-amaze kami, namamangha kami, Panginoon, kung sino po kayo, Lord God, kung ano po ang ginawa nyo sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy na ginagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Lord God, for saving us, Panginoon. Ina-acknowledge namin, Panginoon, na hindi po namin kayang tumayo, ni yung buhay, Panginoon, namin ay wala, Panginoon, kung hindi po dahil sa inyo. Maraming salamat po. At tunay nga, Panginoon, na wala po kulang ang buhay namin, Panginoon, para masabi namin, Panginoon, how grateful we are, Panginoon, sa inyo. Sa pag-ibig mo na tinanggap kami, Panginoon, sa kabila ng marami naming karumihan, sa kabila, Panginoon, ng marami naming pagkakamali, still, Panginoon, nananatili po kayong mabuti, faithful, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Lord, as one congregation, patuloy po kaming lumalapit para sa aming bansa. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na samahan niyo po, Panginoon, ang aming bansa, ang mga leaders namin, Panginoon. Dalangin namin mula sa aming Pangulo hanggang sa aming pinakamababang posisyon. Lord, we ask that you give them wisdom, Panginoon, kung paano po sa pamamahala, sa pamamalakad, Panginoon, ng aming bansa. Dalangin po namin, Lord God, sa mga marami pong nangyayari, magkaroon po ng kaayusan, magkaroon po ng justice, Panginoon, at dalangin po namin na sa bawat leaders po namin, magkaroon po ng compassion, Lord God, sa mga tao, sa mga Pilipino, Panginoon. Lord, ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon, kung ano po yung kanilang mga pinangako, Panginoon, bago po sila naluklok sa kanilang mga posisyon, Lord. Lord, sa marami pong mga pangit na nangyayari sa aming paligid, tila baga, Panginoon, wala na pong pag-asa. Pero Lord, salamat dahil alam po namin sa inyo pong mga kamay, Panginoon, wala pong imposible. At yung aming pong pagtitiwala, Panginoon, ay aming pong inalalagak, Panginoon, sa inyong kamay patungkol sa aming bansa. We pray, Lord God, that one day, Panginoon, ang aming bansa magkakaroon ng transformation, magkakaroon ng revival, Panginoon, magkakaroon ng kaayusan, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas. Lord, dalangin din po namin patuloy, Panginoon, ang aming church, ang aming denomination, ang IRM, Lord God. Pangunahan niyo po ang pamunuan sa pangunguna ng Bishop Nemi, Panginoon. Patuloy na kasangkapan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa inyo, sa lahat ng mga pagpaplano, sa mga gagawin patungkol, Panginoon, sa aming denomination. Lord, continue to guide their steps, Panginoon, yung mga decisions na kanilang gagawin. Samahan niyo sila, even, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan sa lahat ng aming mga manggagawa, Panginoon, dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Dalangin po namin, Panginoon, ang kasapatan niyo rin po, Lord God, sa kanilang mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, dito sa Gatbuka, nagpapasalamat kami sa lahat, Panginoon, ng sumapit sa kanilang kaarawan, sa kanilang anibersaryo. Salamat din, Panginoon. Marami po sa amin ang nakaranas ng kagalingan, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa provision mo, Lord God. Ang bawat isa po sa amin experience, Panginoon, kung paano niyo po tinugunan, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. At minsan pa, Panginoon, kami po bilang isang church, Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na patuloy niyo po kaming tulungan, i-guide, Panginoon, ang aming church dito sa Gatbuka. At dalangin po namin na ang aming church, Panginoon, ay magkaroon ng impact, Lord God, dito sa community. At dalangin po namin, Panginoon, sa bawat miyembro, Panginoon, mula sa may pinakamatandang edad hanggang sa pinakabatang edad, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang kumatagpo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, physically, emotionally, mentally, Panginoon, at ang aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Dalangin po namin sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nakakaranas ng discomfort, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng comfort physically, Panginoon, sa nakakaramdam ng physical na discomfort. We pray for your healing, Panginoon. Sa lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw, dalangin po namin ang iyong provision, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat po, Panginoon, ng gagawin ng church, Panginoon, for 2026, paaring kami po ang nagplano, Panginoon, pero Lord, kayo po ang magpapatupad nito. Kasangkapin niyo po, gamitin niyo po ang buhay ng bawat
ng bawat isa sa amin bilang instrumento, Panginoon, maipakita po namin, Lord God, kung sino po kayo, mag-reflect sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon. Tunay nga, yung command mo sa amin, maging asin at ilaw kami ng siyang libutan. Lord, hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo. Kaya nananangan kami, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Lord, we also pray for shalom dito sa school, Panginoon, magsimula sa mga estudyante, sa mga guro, Panginoon, sa staff, sa principal. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nyo rin po silang kasangkapan ng extra strength, Lord God, at patuloy, Lord God, na magamit po ang school na ito upang makapag-build, Panginoon, makapag-raise ng mga leaders, Panginoon, future leaders, Panginoon, hindi lamang dito sa Bulacan, pero sa buong bansa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayong umaga pong ito, wala po kaming ibang nais na maitanghal, kundi ang inyong dakilang pangalan lamang po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming buksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na amin pong maliwanag, na marinig ang iyong salita ngayong umagang ito, Panginoon. And more than hearing your words, Panginoon, mag-reflect ito sa buhay namin, makatransform ito sa buhay namin, Panginoon, at mai-apply po namin, Panginoon, ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Minsan pa, Panginoon, amin pong itinataas ang inyong dakilang pangalan. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na po. Ng aking kumparing Nick, ninong po siya ng aking anak. Pastor Nick, tara na po. Pagpapakilala. Ang totoo po ay hindi po ako panauhin sapagkat ako po ay taga rito na kung saan ay mayroon pong malalim na bahagi sa aking buhay itong church ng Gatbuka. So pasensya na po kayo, nagkakaedad na. At the same time ay nagkaroon niya po ng karamdaman, kanya medyo mabagal na po. Pero galong pa man, sa biyaya ng ating Panginoon ay nagpapatuloy na dumadaloy ang kanyang kagandang loob sa inyong lingkod. So umagang ito, ay hindi ko po makakalimutan ng church natin dito sa Gatbuka, lalong-lalo na nung panahon kami ng mga kabataan. So napakasigla, napakasaya, lalong-lalo na ng ganitong pagkakataon, magpapasko. Ang mga kabataan ay talagang excited na, talagang abalang-abala sa paghanda. Katunayan nga po niyan, itong buong lugar na kinaroroon ng mga kapatiran ay amin po itong nalilibot sapagkat kami ay nangangaroling bahay-bahay. Mula Frances, Sulipan, Francis Bukid, Gatbuka, nadadaan din kami ng part ng Kapalangan. Iniikot po namin yan. Iniisa-isa naming tinatapatan ang mga kapatiran. Isa rin po sa hindi namin makakalimutan, pagka Pasko ng ganito, 23 yata yan, 22, 23, meron pong Christmas party itong mga kabataan, mayroong kanya-kanyang presentation na napakaganda na may kinalaman sa Pasko. Talagang napakasigla noong time ng panahon ng aming kabataan na hindi ko po makakalimutan. Way back
40 years ago na po iyon. Siguro ang iba sa inyo ay hindi pa ipinapanganak. Ano ho? Pagpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral, ang pinaka-teksto po natin na magiging batayan na ating mensahe ay sa Juan Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Siguro po ay maganda ay sabayan po niyo ako sa pagbabasa nang mayroon po kayong bahagi. Sige po. So pamamagatan po natin ating pag-aaral ngayong umaga, The Radiant Love of God, ang nagniningning na pag-ibig ng Diyos. Ano ho? Bibigyan po natin ng palukala o proposition ng ating pag-aaral ng ganito. Ang maningning na pag-ibig ng Diyos ay naipapakita sa 3 kaparaanan. At ito po ay ating iisa-isahin. Una, our identity, we are beloved. Ang ating pagkakakilanlan, tayo ay pinag-ukulan ng pagmamahal ng ating Diyos. Ano? Dito po sa Roma, Kapitulo 5, talatang 8, ganito po ang ating mababasa. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang totoo lang po niyan, wala namang matuwid eh. Lahat tayo ay makasalanan. Pero sa kabila po ng ganong sitwasyon, minamahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para magtampo po tayo ng kaligtasan. Napakabuti ng ating Diyos na tunay na ipinadama niya ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ako, hindi ko po alam kung saan ako naroroon. Kung hindi po ako dinampot at kung hindi ko po nakilala ang ating Panginoon. Wala po ako sa ganitong kalagayan kung ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi niya ibinigay sa akin. Pangalawa, pagpapadama ng init ng kanyang pagmamahal. Dito po sa Mateo, Kapitulo 23:37. Sige po, sabay-sabay po tayong bumasa. Ito pa ipatungkol doon sa mga Hudyo. Mahal na mahal ng Panginoon ang mga Hudyo ng kanyang mga kalahi. Pero ito mga Hudyo, ayaw manampalataya sa Panginoon. Inhalintulad po ito sa isang sisiw na sa isang inahing manok na mahal niya ang kanyang mga anak na nais niyang lagi na malukuban ito. Hindi ko po makalimutan, isang experience po sa pagiging bata. Ako po ay napalugpog ng manok. Doon po sa amin. Lumapit po ako doon sa inahin na merong mga sisiw. Wala akong kamalay-malay. Bigla na lamang akong pinulugpog ng inahing manok. Kanya antindi ng iyak ko. Dito po ay pinapakita ang pagmamahal ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. So gayon po ang pagmamahal ng ating Diyos sa mga tao. Pero ang nakakalungkot, sabi rito, ayaw mong madama ang init na ibibigay ko sa iyo. Ang totoo po niyan, tayong kumilala sa Panginoon ay nadama natin ang init ng kanyang pagmamahal. Amen po ba? Nadama natin ang init ng pagmamahal ng ating Panginoon. Subalit, yung mga ayaw kumilala sa Kanya ay hindi nakadarama ng init. Yung mga
alagad sa Panginoon ni Pedro. Nung maraming mga lumalayo, ayaw nang sumunod sa Panginoon, sabi ng ating Panginoon, "O kayo, ano pa hinihintay nyo? Susunod pa ba kayo sa akin?" Pero sabi ni Pedro, "Panginoon, wala na po kami ibang pupuntahan, kundi ikaw lamang na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Ang totoo po niyan, wala na tayong ibang pupuntahan, nakakahigit pa sa Panginoon. Kanya ang buhay natin ay talagang ang Panginoon lamang po ang siyang magbibigay ng tamang direksyon at init ng ating buhay. Meron pong isang lingkod ng Panginoon, isa sa mga church father, si Polycarp. 86 years old na po siya, na naglilingkod sa ating Panginoon. Pinatatatwa sa kanya ang ating Panginoon. Susunugin po siya. Lalaya siya kung itatatwa niya ang Panginoon. Pero sabi ni Polycarp, 86 na taon akong naglingkod kay Yahweh, walang anumang kasamaan ang ginawa niya sa akin. Wala nga akong nakitang kasamaan na ginawa sa akin ang Panginoon. Alam ko po na tayo ay gayon din. Talagang buong mga pagmamahal ang ipinadama po natin, ang pinadama po sa atin ng ating Panginoon. Kanya tayo po ay mayroon pong pagkadama rin ng sariling init o sariling patotoo sa init ng pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Ang totoo po, kaya tayo nagpapatuloy ay dahil sa init ng pagmamahal na ipinararanas po sa atin ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Way back 12 years ago o 13 years ago, na mild stroke po ako. Very active po ako. Kung hindi lamang po ako na stroke, siguro active pa rin ako sa basketball. Pero ngayon ay hindi ko na magawa. Pero sa kabila po nun, nagpapatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang init niya ang aking nadarama. Ang ating Panginoon ay nagtsatsaga at nagbibigay ng pagkakataon bilang pagmamahal sa kanyang mga hinirang o sa kanyang mga nilalang. Basahin po natin itong 2 Pedro 3:9. Sige po. Ayun, hindi po kaagad hinahatulan ng Panginoon yung mga makasalanan. Siya po ay nagtitimpi pa, nagpipigil siya sapagkat mahal niya ang kanyang mga nilalang. Ayaw niyang mapahamak. Binibigyan niya ng mga pagkakataon ang mga tao na kumilala sa kanya. Manumbalik sa kanya, kilalanin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. Isang pagkakataon, tayo po'y pinagtiyagaan ng Panginoon. Na tayo ay wala rin sa kanyang piling, pero ganun pa man, patuloy na siya ay nagbibigay ng pagkakataon hanggang sa tayo ay makakilala. Meron po tayong mga pinupuntahan na nais natin makakilala sa Panginoon. Kuminsan ay para na tayo nagsasawa, pero ang Panginoon ay hindi po nagsasawa doon sa kanyang pinupuntahan, sa ating pinupuntahan. Meron pong tamang panahon para mga taong ito ay makakilala sa Kanya. Meron kami pinupuntahan doon sa pinagmimisyon na namin. Patuloy namin pinag-pray, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero ayaw pa rin, ang kanyang may bahay na babae ay talagang nalulungkot sapagkat ang kanyang asawa ay ayaw kumilala sa Panginoon. Pero siya man
patuloy pa rin nagtsatsaga ang Panginoon doon sa taong ito sapagkat darating ang pagkakataon ng taong ito ay makakakilala rin sa Kanya. Pangapat, bawat isa ay binibigyan niya ng kahalagahan at importansya. Tandaan po natin yan. Ang bawat isa sa kanyang mga nilalang ay binibigyan niya ng kahalagahan at importansya. Sige po, basahin po natin itong Mateo, Kapitulo 18, 12, 14. As- Ang sabi po rito, iiwan ng 99 at hahanapin ang isa. Ano po bang kalagay ng 99 na yan? Ang 99 na yan ay mga nasa Panginoon na. Hindi na po sila nawawala. Pero mayroong isa na nawawala na kung saan ay nandoon ang pagsusumakit ng Panginoon na matagpuan ang nag-iisang iyan. So ang chapter 99, na kinabibilangan natin, dito po hinango itong pangalan ng mga kabataan. Na kung saan, iiwan ng 99, hahanapin ng isa na nawawala. Ng time po na yon, ako po ang isa sa nawawala. At yung po mga kabataan dito, pinupuntahan nila yung mga miyembro ng kabataan na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Isa po ako sa pinuntahan nila sapagkat ako ay nawawala. Nung pagkakataon po na yon, nadatnan nga po kami, kung di po ako nagkakamali, sa pangunan ni Pastor John Espino, nagiinuman po kami doon sa bahay. Nasukol na po kami. Hindi na po namin kayang itago yung pitsil ng alak at ang baso. Nagpatuloy na rin po kami sa pag-inom. Pero hindi po natapos doon. Dumating ang pagkakataon na ang inyong lingkod ay nakakilala sa Panginoon sa pagtsatsaga ng mga kabataan na pinupuntahan ang kanilang kapwa-kabataan para makakilala sa ating Panginoon. Kanya po, meron pong isang mga nawawala at tayo po na mga kapatiran na nasa maayos na kalagayan, na tayo ay nasa piling ng Panginoon, kaya tayo po ang kasangkapan ng Panginoon para hanapin natin ang isang nawawala. So tutong na po tayo sa pangalawang puntos. Our experience, we are so loved relentlessly. Ang ating karanasan, sukdulang pag-ibig sa atin. Ano po ba ibig sabihin yan? Ng relentlessly. Ang relentlessly, ibig po sabihin yan, walang humpay, matinding pag-ibig, sukdulang pag-ibig, walang kasukatan. Na siyang sinasabi nitong John 3:16. Sige, pakibasa nga po natin. Bagamat alam po natin ito. Pero alam ko po na patuloy na mangungusap sa atin itong John 3:16. Sige po. Naranasan ko po ito nung ako po isama sa rally ng mga kabataan sa Sasmuan, Pampanga. Huling araw po ng rally ng mga kabataan, meron pong lumapit sa akin na kapwa kabataan na nagmula rito sa ating church, ang ating kapatid na Prese Cruz Yudes, taga Amerika na po siya, taga Francis Bukid. Sabi niya sa akin, alam mo Nick, mahal ka ng Panginoon.
at binasa niya sa akin itong John 3:16. Ano ho? At ito pong talatang ito ay lubusang nangusap sa akin nung ako po ay tuwirang kumilala sa Panginoon. Pero bago po iyon, sa huling araw ng gawain ng mga kabataan, bigla na lamang po akong napabalikwas doon sa kinahihigang ko. Doon po sa inassign sa aming bahay na tutuluyan. Madaling araw po iyon. Meron po akong narinig na mga anghel na nag-aawitan. Hindi ko po alam kung ano yon. Pagkatapos nga po doon, ng kinaumagahan, sa pagpapatuloy ng gawain, isinare nga po sa akin ito, ni kapatid na Presi Cruz. Huge na po ngayon, ano ho. Na kung saan ay talagang dito ko nalaman ang katotohanan nitong talatang ito. Hindi ko po makakalimutan ang pangyayari sa huling bahagi ng gawain. Sabi po ng speaker, si Pastor Mateo Chavez, itaas eka ang kanang kamay ng sino mang anak na siya ng Diyos. Nakita ko po sa kaliwa, sa kanan, sa harap, nagtaasa ng mga kabataan. Kaya po ang ginawa ko, nakakahiya nakitaas-taas na rin po ako. Pero alam ko na hindi pa ako anak ng Diyos. Pero totoo po nun, nagtawag po ang pastor kung sino ang nais na tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Isa po ako sa unang-unang tumayo at pumunta po ako dito sa harap ng altar. Nadama ko po ang pagkilos ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya po matinding pagtulo ng aking luha, pagtulo ng aking sipon, dahil daman-dama ko ang pagmamahal ng Diyos sa aking buhay. Pagkatapos po noon, umuwi po kami, dumaan po kami sa ilog, mula roon, papunta dito sa Gatbuka. Nakatingala po ako sa langit. Para po akong angat sa alapaap. Ang kaligayahan na nagbumula sa Panginoon ang aking naranasan. Pagka humarap po ako sa salamin, tinatanong ko ang aking sarili, ako ba ito? Ako ba ito? Kasi noong time po na yon, bigla na lamang po akong nawala doon sa grupo ng mga kabataan na dati kong mga kabarkada. Sabi ng mga kabarkada ko, naku, lumayo na si Nick kasi magaganda ang mga kabataan na kanyang kasama. Pero hindi nila alam, kanya ako lumayo ay dahil nga doon sa pagmamahal ng Diyos na aking nadama sa aking buhay. Kaya po noon, naging aktibo ko, gabi-gabi, may gawain po sa bawat lugar, sa Princess Bukid, sa Sulipan, sa Gatbuka, pinupuntahan ko po yon sapagkat ako'y uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. At doon po talagang nakita ko, nadama ko na inayos ng Diyos ang aking buhay. Meron po akong nagawang lyrics. Nilapatan po yan ang awit ng himig ni kapatid na June Caparas. Nasa piling na po siya ng Panginoon. Gusto ko man pong awitin, hindi ko po alam ang himig. Kailangan ko pong pumunta pa ng langit para malaman ko ano ang himig. Kanya lyrics na lamang po ang isi-share ko sa inyo. Naitay ba? Sige po. Pakibasa na nga po ninyo.
40 years ago na po yan. Yung tula na aking ginawa. Ito po isang patotoo na kung saan ay naranasan ko na kung paano gumilos ang Diyos sa aking buhay tungo sa pagbabago na nagbumula po sa Kanya. Ano? So ang pag-ibig po ng Diyos ay patuloy na dumadalisay sa ating buhay hanggang sa kasalukuyan. Hindi pa naman po tayo ganap eh. Marami pa rin po tayong mga kahinaan. Marami pa rin po tayong mga kapintasan. Amen po ba? Meron pong mga bagay na hindi maganda na nakikita sa atin ng ating kapwa. Pero ang totoo sa ating mga sarili, ayaw na ayaw natin yan. Katulad ni Apostol Pablo. Sabi niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Sabi niya, kawawa ako. Pero, salamat sa Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ako ay pinalaya diyan. At tayo po ay unti-unti na pinalalaya diyan sa ating mga kahinaan. Sige po, pakibasa nga po natin itong 2 Korinto 3:18. Sabay-sabay po tayo. Ayon. Patuloy tayo pong dinadalisay ng Diyos. Inaalis ang mga karumihan at kahinaan ng bawat isa sa atin. Kanya po mayroong progression itong ating buhay. Makita mo, kahapon ganito ka. Pero ngayon ay iba na. Darating ang kinabukasan, makita mo, unti-unti na mayroong pagbabago na nagaganap sa ating buhay. Dahil nga po iyan, sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So yun po. Tutungo po tayo sa ikatlong puntos. Our calling. We are to love radiantly. Ang pagtawag sa atin, umibig tayo na taglay ang kaningningan. Sige, basahin po natin itong Daniel chapter 12 verse 3. So kukunin lamang po natin itong ikalawang bahagi ng talata. At ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Ang ibig po sabihin niya na ang matalinong manampalataya, lalo na sa mga nag-aakay sa iba sa panampalataya, inaakay ang marami sa katuwiran ay ay nakakaranas ng dakilang kalatian at gantimpala sa hinaharap. Nagniningning sa kalawakan, katulad ng bituin, magpakailanman bilang tanda ng kanilang katapatan at may epekto sa espiritual na aspeto ng pamumuhay ng kanilang kapwa. Nangangahulugan ito ng pag-asa, pagkilala sa Kanya ng Diyos at makalangit na gantimpala sa mga namuhay ng matuwid at tumulong sa iba sa mga panahon, lalo-lalo na sila ay nakapaloob doon sa pagsubok na siyang nagbibigay ng kadiliman sa kanilang buhay. Pero ikaw ay ginagamit ng Diyos para magliwanag ka sa kanilang mga buhay. Sige, basahin rin po natin itong Roma, Kapitulo 10, talatang 15. Yon. Magniningning po tayo kapag dinadala natin ang magandang balita ng kaligtasan. Magniningning po tayo. Tandaan po natin yan. Isang kaniningan na nagmumula sa Panginoon na kung saan ay natatanglawan itong ating mga itong ating mga kapwa. Pagtingin natin dito sa Christmas tree, sa plaza, na mayroong mataas na Christmas tree, na makita po natin na mayroong tala
sa itaas. Ang nangyayari po niyan parang palamuti na lamang po yan yung tala na kinagisnan ng maraming mga tao. Pero hindi nila alam ang malalim na kahulugan ng tala. Ang tala, unang-una, ito po ay simbolo na kung saan na mayroong isang Mesiyas na pinanganak na pinatnubay ng tala para siya ay mapuntahan. Pero sabi po ng Banal na Kasulatan, ang ating Panginoon ang siyang liwanag ng sanlibutan. Amen po ba? Siya ang ilaw ng sanlibutan. At tayo rin po ay ilaw rin ng sanlibutan. Sige, basahin po natin itong Mateo Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 16. Ayun po. Hindi man tayo magsalita, pero nakikita sa ating mga gawa ang kabutihan na nais ng Panginoon na makita sa atin. Ito po ay isang kaparaanan na tayo po ay nakapagpapakilala sa buhay nating Diyos sa magitan ng ating mga mabubuting gawa sa iba't ba mga kaparaanan. Natatandaan ko po, nung ako po ay naging floor manager sa bangko. Floor manager sa bangko. Kasi po, binamanage namin yung flooring ng bangko. Kanya naging floor manager. Bigla na lamang pong may sumalpok doon sa salamin sa harapan ng bangko. Inchik na magdedeposito. Tumama ang kanyang noo doon sa salamin ng bangko. Kasi nga po, akala niya walang salamin. Hindi niya alam, akala mo walang salamin. Kami ng mga janitor ay talagang nagsisikap na maging malinis ang bangko. Dinadyaryo ko yung salamin ng bangko. Akala mo walang salamin. Sa maliit na kaparaanan, mayroong mga taong nalulugod. Sa simpleng bagay, pagdating ng Paskong ganito, kami ng mga janitor doon sa bangko, kaya floor manager nga po ako ako ang pinakamaraming may regalo mula doon sa mga empleyado ng bangko. Kasi madaling utusan mabait. Mananampalataya na po ako noon. Kahit na simple lang ang trabaho, pero pagbubutihin mo, marami mga tao ang malulugod sa iyo. Mga taong iyan ay makakakilala sa ating Panginoon. Na-destino po ako dyan sa San Fernando, sa bangko dyan. Nahiya po ako kasi malapit sa paradahan ng biyaheng Kalumpit, San Fernando. Baka makita ako ng mga taga-Kalumpit na kakilala ko. Nakakahiya. Pero ganun pa man, ginampanan ko ang aking katungkulan. Yung kotse ng manager ng bangko talagang napakakinis. Winawasing, nililinis. Sa malit na kaparaanan, nable-bless ang mga tao dahil sa iyong ginagawa. Hindi yung malaki. Maging sa maliit. Sa alamang kaparaanan, talagang makita sa atin ng pagiging mabuti. At dahil nga po dito, tayo ay magsisilbing liwanag sa kanila na mag-aakay para sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya may tala sa ibabaw ng Christmas tree, ito ay nagpapaalala na tayo ay magsisilbing liwanag sa nadidimlan. Bukod doon sa pagtuturo, sa pinagmumula ng liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus.
Ang ating Panginoon Jesus ay nagliliwanag. At marapat na ang bawat sa atin bilang mga manampalataya ay nagliliwanag rin na nakikita ng mga tao. Hindi na po tayo pakakahaba. Bibigyan ko po kayo ng isang awit na aming nilikha ni kapatid na Tim Bacani na isinali po namin dito sa Papuri, Volume 2, Pamaskong Papuri, Volume 2. Ang pamagat po ng aming komposisyon ay ang Sabsaban. Sige po, mapapakinggan po natin ito. Nang panahon, Pasko'y dumatal, puso ng tao'y pinid na pintuan. Di tumatanggap sa nangangailangan, kaya si Jesus sa sapsapan Jesus, ngarit tagapagligtas, sa sapsapang hamak, ikaw ay nasadlak, nararapat sa'yo'y tahanang marilag, puso ng tao'y tunay na walang habag. Ngayon ang Pasko'y sumapit na naman, Haring Jesus nais manuluyan, puso mo'y itulad sa hamak na sapsapan, siya'y papasukin, puso mo'y buksan. Puso mo'y itulad sa hamak na sapsapan, siya'y papasukin, puso mo'y buksan. Lyrics, pero hindi po kami ang nagbigay ng tunog ng musika, kundi isa pong papuri artist, si Hexel Hernando. Nag-ibisita na rin po yata dito. Pero salamat sa Panginoon, patuloy na ang biyaya niya ang siyang pinadadaloy niya sa buhay ng bawat isa. Na nais niya na katulad ng sabsaban, bagamat marumi, pero nililinis ng Panginoon dahil sa kanyang kaliwanagan na nagmumula sa Kanya. Almost 43 years na po iyang awit na yan. Kanya, salamat sa Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Kaya tayo po, magpatuloy po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Hindi po tayo mawawalan, kundi magkakaroon pa na iba't ibang mga pagpapala na nagmula sa ating Diyos.
So papakilala ko po ang aking may bahay. Baka hindi nakakakilala. Bago ako bumaba, nakalimutan ko po eh. Ang aking manugang, nandiyan po ba? Pakitayo nga po. Wala. Ayan. So pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan. Maraming salamat, Pastor Nick, sa mensahe. No? Ngayon po, sa oras po na ito, ihanda po natin ang ating mga puso sa pagbibigay. Ang sinasabi po sa 2 Korinto chapter 9, verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan, sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa atin pong pagkakaloob, ang atin pong mga tinatangkilik, at ang atin pong mga let us give not out of obligation, but out of love and faith. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya. Patuloy, Lord God, na ang aming pong mga ikapu, ang aming mga tinatangkilik, Panginoon, ay inyo pong pagpalain at magamit po ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian dito sa lupa. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa kaayusan po ng ating pagbibigay, ang una po nating ipagkakaloob ay yung pong ating mga offering, yung Happy Birthday Jesus po, na maaari po nating isabit sa 2 Christmas tree at sa atin pong box na nasa harapan po. Yan. Dan pagkatapos po natin sa pagkakaloob, sa ating pong pagkakaupo, ang ating pong mga ushers po ay muling lalapit po sa ating kinauupuan para naman po sa ating mga offering. Tayo po ay magbigay.
unahan po tayo ng ating pong pastor, residente. Para po, Ate Nids. Dito na po. Pwede po magsitayo tayo. Pastor Nick, salamat po sa inyong panahon po na inilagi maging kay Ate Nids para po ministeryo ngayong umaga. Atin pong ito na ating kanang kamay papapunta po sa ating mga kamanggagawa. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga po na sa mensaheng amin pong narinig ngayong umaga, mag-reflect po sa buhay po namin ang pag-ibig ni Kristo at salamat po sa iyong anak na ginamit upang maihatid ang mensahe sa inyong mga anak sa lugar na ito. Maraming salamat po. Salamat po sa kanyang buhay po na itinalaga sa iyo. Ilang dekada na po ang lumipas. Salamat din po sa mga awitin, Panginoon, na isulat upang maalala at maparangalan ang iyong pangalan. At dalangin po namin patuloy na sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang paglilingkod, Panginoon, ay maranasan po niya ang ibayong kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa mga panahon siya po ay nakaranas ng karamdaman at ang kanyang pagkasama ay patuloy niyo pong pagpalain at maggamit, Panginoon, sa lugar na kanyang pinaglilingkuran, Panginoon. Kasama ng kanyang buong sambahayan, Panginoon, ay maranasan po nila ang proteksyon, pag-iingat at provision niyo po sa araw-araw. Salamat po, pagpalain niyo po ang aming pong magulang na ito, ang Pastor Nick at ang Jack Nida, Panginoon. Salamat po sa ipong papurit pagkapasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay tunghayan natin ang mga announcements para po ngayong umaga. So, ang pagbati po sa mga kapatirang sumapit ng kanilang kaarawan, happy birthday po. Gayon din sa mga kapatirang sasapit po sa kanilang mga wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Para po sa ating flower sponsor for today, ay maraming salamat po sa ating mga kapatid, Mau and Nancy Laksamana, para po sa kanilang wedding anniversary na isa-celebrate po bukas. Yan. Happy anniversary po. Ganyan din po ang ating mga regular announcements. So we have midweek service every Wednesday at 7 p.m. Dawn Watch na ginaganap po every Saturday, 5:30 a.m. At ang ating worship service every Sunday, kasabay po ng ating junior worships ng mga bata. Ang ating pong iba pang mga announcement, mamaya po, handa na po ba kayo? Yan, mamaya po, we will be having our congregational party at 4 p.m. Alas 4 po ng hapon. Matutunghayan po natin dito mamaya ang ating Christmas Parable of Jesus stage play na inihanda po ng iba't ibang kapisanan. Mamaya pong 8 a.m. Ito po ay paalala. 8 a.m. ngayong umaga, start na po ng pag-like sa mga posters online. Siyempre po, ang may pinakamaraming like, sila po ang tatanghalin nating most like posters mamaya pong sa party natin. So, 8 a.m. to 5 p.m. lamang po maaaring mag-like. So, mamaya, i-share na po natin ang posters at ipalike para tayo ay tanghaling most like posters. Reminder din po sa bawat grupo na magpe-perform at the end po nung kanilang year-end play, maaari daw po bang mag-assign tayo ng isa na magpapakilala po sa mga cast at the end of the play po. At later po, we will be having Fruit and Cake Festival. So, meron pa pong mga tickets. Ito po ay pinangunahan ng ating Pangulo ng Kababaihan, ni Tita Air. Kaya yung wala pa pong tickets, pwede pa po tayong mag-avail para po sa ating Fruit and Cake Festival. Ang ticket po ay 10 pesos each lang para tayo ay makasali. Kaya bili na po tayo ng ating Fruit and Cake Festival tickets. So,
available pa po. Pwede pa po tayong humabol. So, additional announcements po. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. In behalf po ng mga kabataan, nagpapasalamat po kaming lahat sa inyong pagtanggap sa amin kahapon at nung Friday. Salamat po sa inyong mga ngiti. Salamat po sa inyong pagsuporta sa aming caroling nung Friday and Saturday. At kami po ay nagagalak dahil nakapag-ministeryo din ng mga kabataan sa inyo. At sa mga hindi rin po namin napuntahan kahapon sa Frances dahil po sa high tide at dahil late na din po, humingi po kami ng pasensya. At amin pong nais ipaalam na sa darating po na 23 ay itutuloy po namin ang caroling sa Frances, sa bayan, at sa iba pong lugar sa mga subdivision. Muli po, salamat po at pagwalain po kayo lalo ng Panginoon. Para sa mga ilang activities pa po natin bago magtapos ang 2025, paki-check na po or itik na po natin ito sa ating calendar. December 24 po, bago tayo mag-Noche Buena, tayo muna po bilang isang pamilya ay magkakaroon ng online family devotion sa ganap na oras na 7 p.m. po. Then sa December 28 po, year-end celebration po natin. Tayo po ay walang pananambahan sa umaga. Ito po ay gaganapin natin. Yung ating pong pananambahan ay gaganapin po natin sa oras ng 4:00 po ng hapon. Then, December 31 po, yung ating online family devotion, 6 p.m. naman po ito. So, yun na po yung mga activities po natin before 2025 ends. Tayo po ay tumayo at ating pong awitin ng ating doxology. Papurit, pasasalamat ang aming binibigay sa iyo, aming Panginoon, dahil sa iyong kagandahang loob na patuloy na pag-ibig na inilaan mo sa amin at patuloy na pagkakaloob ng lahat ng mga pangailangan namin. Kaya Panginoon, dalangin namin sana'y patuloy ka pong magpakahayag sa bawat isa sa amin. At ngayon, tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang patuloy na pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. Patnubay, pakikipinsan ng kanyang diwang banal ang sumaatin lahat mula ngayon hanggang sa hinaharap. Amen, amen, at amen. Additional announcement daw po. Sa mga hindi pa po nakakuha ng t-shirts ng C99, pwede daw pong kunin ngayon. Tama ba ate? Yep. And after po ng ating service, mayroon daw pong prepared na food sa baba. So after po natin umawit, sama-sama pa tayong magsalo-salo sa baba. And sa ating pong pagtatapos, muli po nating ipagdiwang ang muling pag-anak na ating Panginoon Jesucristo. Sasama pa tayong umawit. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Oh,
shepherd's wife is Jubilee. The shepherd's wife is Jubilee. While your joyous strains prolong, sing what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Come to Bethlehem and see, in whose birth the angels sing.